ng sarili ko. Sa itong mga distribution ng ating mga relief goods, pati na kung ano ba ang mga ginagawa para maging mas maginhawa naman kahit kaunti ang inyong pag-evacuate. Ang problema kasi po ay yung vulkan, hindi talaga natin, hindi kagaya ng bagyo yan na masasabi natin kailan darating yung bagyo. Hindi natin masabi kailan yung vulkan, kailan pumutok para matapos na, makabalik na kayo sa mga tahanan ninyo. Kaya napatagal na, ilan po na ito. We're almost 3 months. Yung iba sa inyo, 2 buwan na, hindi na nakauwi. At mga evacuees, ayun na nga yung the report that was given to us, na binigay sa atin ng Governor Lacson. There are still 1,700 plus families that are in evacuation centers. Bukod pa ron, meron pa rin mga na-displaced na wala na sa evacuation center, pero pumunta sila sa bahay ng kaibigan, sa bahay ng kamag-anak nila. Kaya hindi pa rin normal ang sitwasyon. Ngunit, maaasahan po ninyo na kami ayon ng pamahalaan ninyo ay hindi kayo maiwanan. Lagi kami papadala ng lahat ng kailangan ninyo, lahat ng gamit, lahat ng relief goods. Gumagawa kami ng mga paraan. I remember nung after mga 1 month, sinabi ko sa aking Secretary Rex, sa kanya, dapat naman, kung hindi natin malalaman kung gaano katagal sila rito, gumawa na tayo ng mga facilities doon sa mga evacuation center para maging naman mas importante ang ating mga evacuees. Dahil hindi naman maaari, kahit gaano kaganda ang hinanda para sa inyo sa evacuation, siyempre lahat kayo gusto umuwi. Dahil mahirap yung matagal nang nawawala doon. Walang hanap buhay, walang lahat ng mga pangangailangan, hindi nakukuha. At yung iba sa inyo ay iniwanan ang inyong mga tanim at paglabas na naman, pagbuga na naman ang laon, masisira na naman yung tanim, kailangan na naman natin supportan, ulit, nakailan na, nakailang balik-balik na. Kaya basta't gagawin namin ang lahat, tigiyakin namin na kahit pa paano, sana talaga manalangin tayo na hindi na tumagal ito. Dahil kahit naman, ganito lang nasasabihin ko, kahit gano'ng katagal ito, ang pamahalaan ninyo na nandito, tuloy-tuloy itong support na ibinibigay namin sa inyo. Hindi matatapos ito. Hanggat kayo ay nangangailangan ng tulong, hanggat kayo ay nangangailangan ng suporta, ay ibibigay ng pamahalaan. Mabuti na lang, napakaganda ang naging coordination ng national government at saka ng mga local government. Kaya bale yung trabaho para masuportahan kayo at matiyak na tagaan kayo, pinaghahati-hatian namin para naman matiyak namin na walang magbabago, walang tigil, hindi mapapalit, hindi mawawala yung tulong na ibinibigay namin sa inyo. So, kung ano pa, ay alam namin na siguro sa inyong pag-iisip, ang pinaka-number 1 na gusto nyo magawa ay makauwi. Kaya every bawat 2-3 araw, tinatawagan po sa inyo. Ano ba? Yung Philbox, yung nagsasabi sa atin kung ano nangyayari doon sa vulkan. Tanong ko sa kanila, ano ba talaga nangyayari? Ba't matatapos na ba? Pumutok na ba? Hindi pa ba? Sinasabi na, ganun pa rin. Ay, meron pa rin ang kinakatakutan po natin yung putok ng vulkan. Dahil ang sinasabi ng Philbox, yung vulkan, parang namamaga pa rin. Ibig sabihin, may pressure doon sa loob. Kaya, paano mabitawan yung pressure na yun, kailangan palabasin para yung pagmaga ng vulkan, mabawasan, walang pressure, mawawala na yung mawawala na yung mga alert level na ginagawa natin. Dahil, at least ngayon,
tapos na. Dahil na-release na yung pressure doon sa vulkan. Ibig sabihin, kailangan may mangyari na malaki bago matapos itong crisis na ito. Kaya yun ang inaabangan natin. Ay, nagdadasal pa rin kami na kahit papano, baka naman may mangyari, may magawa, o swertehin tayo na hindi na pumutok pero mawala na yung pressure doon sa vulkan. Ay wala tayong magagawa at ganyan talaga ang vulkan, hindi natin mabasa. Lahat po ng ating mga scientists, lahat po ng ating mga espesyalista na nakakaalam tungkol sa mga volcanologists natin, tungkol sa nakakaalam sila tungkol dyan sa ng vulkan, pag minimeso nila kung ano yung mga nagbabago, ay nandiyan po sila araw-araw. 2-3 beses sa isang araw nagre-report kung ano lang pagbabago. Kaya asahan ninyo na talaga nakapanday kami ng mabuti na sana naman pagbigyan tayo, mapagbigyan tayo na hindi na pumutok at mawala na yung pressure. Pero at least sinitiyak lang namin na kung sakali man matuloy ang pagputok ng kanlong ay hindi kayo matagay sa alanganin. Kaya naman, kahit na alam namin na mahirap para sa inyo, na kailangan ng maiwan dito sa may evacuation center, kailangan ng mailog, nagtatagal. Alam ko, itong relief goods namin, okay naman yan eh. Pero kung araw-araw yung pinakain, isang buwan, hindi na okay yan. kahit gano'n kasi, kahit steak yan bibigay namin sa inyo, pagka araw-araw yung pinakain, baka magsawa na kayo. Kaya yun ang ginawa namin kasama ng mga LGU, both at the provincial at saka sa municipal level. Hindi naman dito dito lang sa Lacandon, kundi sa iba't ibang bayan. Dahil ang ginagawa namin, ginagawa kami para naman mas ginagawa namin ng lahat para maging mas komportable naman ang inyong pag-iwan dito sa mga evacuation center na ganito. Kaya tignan lang po natin, panalangin po tayo na matapos na itong crisis na ito. At ang Diyos na siguro sa ganitong paraan, sa ganitong sitwasyon ng mga katulong sa atin. Ang magagawa na po natin, tuloy-tuloy po ang ugnayan, ang coordination namin sa local government, tuloy-tuloy po ang aming pag-monitor sa ng ating mga scientifico, tuloy-tuloy para malaman namin ang tunay na sitwasyon para matiyak na kayo ay hindi malagay sa alanganin, hindi kayo malagay sa peligro. Kaya itong ginagawa natin dahil mahirap kailangan magtsaga at kailangan may konting pasensya tayo. Ulit, itong ginagawa namin ay para tiyakin na wala naman ang nasaktan, wala naman maging casualty sa atin. Yan po ang aming ginagawa. Asahan na lang po ninyo na itong mga tulong na dinadala na ating ng pamahalaan ay walang tigil po yan hanggat hindi na kami kailangan. Hanggat kailangan nyo kami hanggat kami. Siguro ang itatagdag ko na lang ay para sabihin, magpapasalamat ako sa ating mga local government executives dahil sa kanilang tulong, dahil kahit na ano ang dadalhin ng national, kailangan namin yung tulong nila at magpasalamat po tayo sa kanila sa dami nilang ginawa at sa maganda nilang coordination, madala nilang pag-coordination sa national government. Kaya naman po, kahit ngayon tuloy-tuloy po ang aming suporta sa inyo. Asahan po ninyo, hindi po mawawala yan. Sana po ay pagka makauwi na kayo, babalik ako rito tapos hindi na tayo kailangan hindi na kailangan kakainin natin, lechon na. Sige, asahan po ninyo, nandito po kami. Lagi namin minomonitor ang sitwasyon ninyo, kung kumusta na kayo, kung meron na sa inyo nagkakasakit, kung meron na sa kung lahat kayo ay komportable, lalo na inaalala namin yung mga bata.
Dahil kapag nakakulong, siyempre, nakakasakit yan. Pero nandyan din ang DOH. Pangatlong araw pa lang, nang pag-evacuate ninyo, nagpadala na ng medical team ang Department of Health. So, kung meron mo kayo, meron tayo rin. Pagka meron kayong karamdaman, meron kayong dinagnat o sumakit ang ulo din, nandiyan po sila, nandiyan po ating medical team. So, yung support na ng pamahalaan ay laging nandyan. Asahan ninyo yung support ng national government together with the local government. Hindi po mawawala. Hanggat kailangan nyo kami, nandito po kami. Maraming salamat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo.